Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako si Cristel ng Department of Agriculture. Wait lang, di pala. With apelido. Okay. Oo nga naman. Wait, sorry. Okay lang, okay. Okay. Ako si Cristel Joyce Merle ng Information Officer ng Department of Agriculture. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DCAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang munting panalangin po muna tayo. Panginoon, sa pagkakataong ito ay wala na kaming nais hingiin. Nais lang namin magpasalamat sa regalo ng buhay na mula sa iyo. Buhay na tinatamasa namin sa piling mo. Ngayon po ay araw ng Sabado, unang araw ng taon, Enero 1, bagong taon, 2022. Napapakinggan po ninyo ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph sa pamamagitan din po ng Facebook Live at syempre po sa talapihitang 702 sa AM Band. At para sa salita ng karunungan, huwag matakot makipagsapalaran at makita ang mundo dahil dito lumalawak ang ating pananaw sa buhay. Ako po si Ella Arsiaga, samahan niyo po kaming muli sa isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At last week po, or rather last year, kaunting recap, nakasama po natin si Ma'am Glenda de la Cruz, isa pong mental health and wellness strategist para po sa wellnessforlife.1 at admin po ng Bagnos in Bihia, dyan po sa Chaong, Quezon. At atin pong inupuan ng talakayan tungkol sa tahimik na buhay sa kapaligiran nating iniingatan sa ilalim na tinatawag nating new normal. And thank you so much po sa lahat ng staff ng Bagnos in Bihia. Once again, regards din po kina Sister Ishang and Sister Emma. Isa pong learning site for agriculture ang Bagnos at isa rin po siyang nature sanctuary na muli matatagpuan po dyan sa Chaong, Quezon. For this morning ay may kaibigan po tayong magbabalik. Hindi ko po siya inabutang mag-sub before dito sa MNP but she's happy to share information this time around para sa Freedom of Information kung saan nagkaroon ng pagkilala para sa Department of Agriculture bilang isa sa mga top requested and performing agency by the Freedom of Information Project Management Office or FOI-PMO of the Presidential Communications Operation Office or PCOO late last year. I think mga late November din. Abangan po ninyo ang talakayan na yan kasama ang isa sa mga pinakamaasahang information officer ng DA-AFID sa DA Central Office at receiving officer ng DA para sa FOI. Walang iba kundi si Binibining Cristel Joyce Merle. At para maumpisahan na nga po natin yan, narito po muna ang Maunlad Balita. Saling balita mula sa DA-AFID editorial section. Pinas, mag-e-export na ng karneng manok sa South Korea. 2 poultry farms sa Pilipinas ang nakakuha ng pag-aproba ng gobyerno ng South Korea na mag-export ng karne ng manok. Nakakuha ng export accreditation ang Carino & Sons Agri-Development Incorporated or CASATI at LDP Farms Food Corporation or LDP matapos ang remote on-site inspection at document review ng Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs Animal and Plant Quarantine Agency na bahagi ng programa ng pag-export ng manok ng bansang South Korea. Ipinagkaloob ang clearance sa 2 Philippine poultry farms para mag-export ng chicken meat sa Korea ilang buwan makaraang alisin ng East Asian country noong Agosto
nung nakaraang taon ang suspensyon sa pagpasok ng poultry at pet birds mula sa Pilipinas. Magugunitang sinuspinde ng Korea noong nakaraang taon, 2020, ang pagpasok ng poultry at pet birds mula sa Pilipinas kasunod ang H5 avian influenza outbreak sa bansa. Handa naman tumulong ang Department of Agriculture at iba pang interesadong Philippine poultry export establishments na gustong mag-apply para sa export accreditation sa Korea. Sa bahagi ito naman, narito po muli si Kajan Enriquez hatid sa atin ang Regions on the Go. Kajan! Isang magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, unang araw sa buwan ng Enero taong 2022. O yan po, magsisimula ang palatuntunan natin, maunlad na Pilipino. At ito po ay isa rin sa nakikisa at umaasa na magkaroon ng pagbabago ang katayuan ng ating daigdig, hindi lang po ng ating bansa, sa mga bagay na kinakailangan ng pamumuhay. Alam niyo po, ang pagsasaka ay isang international activity po yan. Halos lahat po ng bansa sa ating daigdig ay sa pagsasaka umaasa rin ng pagkain. At yung wala po ay umaangkat sa ibang bansa. Ngayon, simulan natin yung ibang mga balita natin. Katulad po ng mga nakaraang nangyari nitong Disyembre din. Alam niyo po, ito ay sa ating segment na Regions on the Go. Ang mga kababayan po natin, marami tayong mga tinatawag na mga natives. Merong mga Mangyan, merong mga Igorot, merong mga Aita. At ang sa magandang balita natin, mga kasusubong Aita po, tumanggap po ng tupa mula sa DA, Bureau of Animal Industry. Namahagi ng 30 tupa ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry sa mga kasapi ng Usbong Katutubo Indigenous People Agricultural Cooperative. Ito po yung sinagawa ang turnover ceremony dito pong unang linggo ng Disyembre sa Purok, Balangkas, Barangay Camyas, Porac, Pampanga. Pinangunahan nila Yusek Rodolfo Becerra, Undersecretary for DA Attached Agencies, Dr. Rene Santiago, BAI OIC Assistant Director for Production and Research, at Dr. Director Ervani J. Belarmino. Ito po yung 4C's NPMO Director ang nabanggit na aktibidad. Nagbigay rin ang DA-BAI na mga babasahin ukol sa pag-aalaga ng hayop, planting materials tulad ng napier at humidicola grass, at mga materials para sa paggawa ng bahay ng tupa. Nagsagawa naman noong Hulyo nung isang seminar sa pag-aalaga ng tupa upang maturuan ang mga katutubong Aita sa tamang pag-aalaga ng mga hayop. Bukod sa DA-BAI, nagbigay din ng mga manok, kalabaw, at buto ng mga iba't ibang klase ng gulay ang DA Regional Field Office 3 sa pangunguna ni Direktor Crispolo Bautista. Ang mga ipinamahaging mga hayop ay suporta ng ahensya ng programang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kabuhayang Katutubo o mas kilala bilang 4Ks program. O yan po, napakasimple po. Natapos ang taon at yung mga kababayan natin, ayan, nabigyan ng isang simpleng tulong na ito po ay susubaybayan hanggang ito po ay maging matagumpay. Alam niyo po kasi ang sistema ng pagbibigay ng tulong, hindi po yung pagbigay ng ganito ay iiwanan na. Hindi po. Yan po ay sinusupervise, sinisili po yan, minomonitor po yan. At kung may problema, ay itinatama po yung kanilang mga kamalian. Ganyan po. Dahil halimbawa, bibigyan nga sila ng babasahin, pero yung babasahin naman hindi nila masyadong maintindihan. O yan, mas maganda yung paliwanag mismo ng mga technicians ng Department of Agriculture. Isa pa rin po, mula naman sa Mount Tata, Sinto, Mountain Province, ang mga kasapi ng 8 farmers group mula sa munisipyo ng Bauco at Sagada sa Mountain Province ay lumok sa isang training sa tinatawag na dehydration processing na isinagawa nito pong nakaraang taon. Ang Agri-Business and Marketing Assistance Division o AMAD ng Department of Agriculture sa ang namahala niyan. Alam niyo po kasi, mayroon panahon na may mga kababayan tayo na labis ang kanilang ani. At pag labis ang kanilang ani, wala na silang mahanap ang
bibili ng kanilang ani nito, kaya ito ay maaaring itinatapon na lamang at yun po ay nabubulok. Ganun po. May mga tanim na maaaring mga repolyo, yung mga kamatis, yung madali masira. Yung ganun po. Kaya nagkaroon po sila ng tinatawag na training po sa dehydration. Ano po ba yung dehydration? Yun po yung isang pamamaraan kung saan ang gulay po ay pinapatuyo. Tinatanggal ang pinakalaman nitong tubig sa pinakadahon niya. Kamukha po ng repolyo. Ganyan. At yan po ay maaari pa rin ipagbili. Meron pa rin bibili niyan, meron pang kakain niyan dahil hindi naman nawala ang sustansya. O isa po itong pamamaraan para yung kanilang mga naani ay hindi masayang. Isa pa rin palaging minumungkahin ng Department of Agriculture. Isa na dito yung programang ito na sa pagbibili po sa pagtatanim po, meron po mga pamamaraan yan. Una muna magtatanim kayo. So kung nasa isang lugar kayo, ang mga tanim nyo ay pare-pareho. Halimbawa, pare-pareho kayo nagtatanim ng kamatis. Tapos nagkasabay-sabay na anihan. Samantalang ang namili sa inyo, yung buyer, ang konti lang kinuha. Halimbawa, kung umani kayo ng mga 5 tonelada, nabili 2 tonelada. Saan mapupunta yung 3 tonelada? Masisira po. Kaya dapat itong mga taong ito ay meron rin kaalaman sa atin pagpuproseso ng pagkain. Hindi lang sa dehydration. Alam niyo po, ang marami pong pamamaraan yan at yan po ay tinuturo pa rin ng Department of Agriculture. Alam niyo po, sa pagbibigay ko sa inyo ngayon ng mga balita mula sa ibang region natin, ang nasa sa isip ko, dahil sa unang araw ito, ay ipaalala po sa ating mga kababayan na ang isa sa pinakamahalaga ngayon, sa suliranin natin sa ating pandemic, sa buong daigdig yan, pagkain po. Kaya ang isa sa mga dapat natin matutunan, yung mga tinatawag pagtatanim natin, pagtatanim ng mga gulay sa ating bahay. Mayroon pong programa dyan na binibigay ng DA, ang Department of Agriculture, para yung mga kababayan natin ay matuto. Yan po yung container gardening, yung mga pagtatanim sa mga ibang lalagyan, yung mga pamamaraan sa pagtatanim, paglagay ng lupa, at yung magagandang uri po ng gulay na pwedeng itanim dyan. At kasama na rito, yung hanggang, dahil nga po hindi naman lupa na, kung lupa ang gagamitin, maliit, mga 50 square meters, pwede. Pero kung halimbawa wala po, container po, may mga lalagyan po, na mas marami rin kayo maaani. Yun po ay masusubaybayan. At talaga po magaganda at masisigla yung mga gulay na maaani dyan. O yun po, isa sa binibigyan natin paulit-ulit na pinapaalala sa mga kababayan natin na yung sa sisimula ng taong ito at sa pagtatapos ng panunungkulan ni Secretary William Dar ay nabanggit ko na po na magbibigay siya dito ng isang legacy, isang alaala na ipagpapatuloy ng magiging susunod na kalihim ng kagawaran ng pagsasaka. Ito po yung mga programa na ang layunin po ay sa ikauunlad ng mga magsasaka at mangingisda. At kasama na po yung consumers, at yung mga halimbawang wala pang nalalaman sa pagtatanim ay pumasok din dito. Alam niyo po kasi sa pagsasaka, karamihan sa mga farmers natin na matatanda na, nagsaka sila nung may edad na rin. Hindi po nagsimula ng bata pa. Bihira po yun. At yung dapat ipaalam sa mga kabataan na maturuan sila nito para makita nila ang kahalagahan na ang pagtatanim, ang pagsasaka ay isang magandang hanap buhay, isang kapakipakinabang na hanap buhay na ang kanilang mga masasabing ani ay papakinabangan din ng kararaming tao. O siya po, sa susunod natin ay maghahanda ako ng ibang mga balita, mga bagong programa po na makukuha natin sa mga pagpupulong namin dito sa Kagawaran. At yan po, ulitin ko po, unang araw ng buwan ng Enero, kaya ngayon ay masasabing dapat tayo ay umasa na isang magandang pagbabago at isang masaganang bagong taon sa inyong lahat. Muli, maraming salamat po at Happy New Year, Ka John. Teka lamang po, magbabalik po ang maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali.
Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History! It's January 1, unang araw ng taong 2022. Kasama niyo ko si Imari bumabati sa inyong lahat ng masaya at masaganang bagong taon. As usual, hatid ng Agri-History ang mga impormasyong kailangan ninyong malaman tungkol sa events at iba pang kaganapang may kaugnayan sa Philippine agriculture. Ngayong 2022, ipinagdiriwang natin sa pangunguna ng United Nations ang International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture. Alamin natin ngayong araw kung ano nga ba itong selebrasyong ito dito sa Agri-History. Layunin ng International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture o IAFA 2022 na ipalaganap ang kaalaman tungkol sa papel ng small-scale fishers, fish farmers at fish workers pagdating sa food security at nutrition, pagsugpo sa kahirapan at sustainableng paggamit ng natural resources. Hangad din itong pagtibayin ang science policy interaction at hikayatin ang stakeholders na makibahagi sa pagbubuo at pagpapatupad ng mga kaugnay na polisiya. Springboard din ng IAFA 2022 upang epektibong maipatupad ang Code of Conduct for Responsible Fisheries, voluntary guidelines for securing sustainable small-scale fisheries in the context of food security and poverty eradication, at iba pang kaugnay na dokumento at aksyong makatutulong sa pagkamit sa Sustainable Development Goals o SDGs. Bukod pa sa IAFA 2022, mayroon pa tayong 2 decade actions ngayong taon sa pangunguna pa rin ng UN. Kapwa sila may kaugnayan din sa ating mga karagatan at mga mangingisda. Una na riyan ang International Decade for Action on Water for Sustainable Development na ipinagdiriwang natin simula March 22, 2018 hanggang March 22, 2028. Matatanda ang World Water Day din ang March 22, kaya naman makabuluhan ang event na ito. Umaabot na kasi sa mahigit 2 bilyong katao ang may kakulangan o walang access sa drinking water services. Ayon yan sa World Health Organization at UNICEF. 4.5 billion naman ang limitado o walang access sa safely managed sanitation services. Kaya naman nakatuon ang decade action na ito sa sustainableng paggamit at pamamahala ng water resources at sa pagsusulong ng mga programa at proyektong makatutulong dito. Nais din itong palawakin pa ang samahan ng mga individual, organisasyon, at institusyong kumikilos para sa water-related goals at targets, kabilang na ang SDGs. Pasok din ang 2022 sa pagdiriwang ng UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development na sinimulan nitong 2021 at magtatapos sa taong 2030. Ang ating mga karagatan ang bumubuo ng pinakamalaking bahagi ng mundo. Tinitiyak din itong stable ang ating klima at sinusuportahan ang buhay sa ating planeta. Ngunit batay sa First World Ocean Assessment nitong 2016, malaki na ang damages sa ating mga karagatan. Naapektuhan na rin pati ang ating mga yamang dagat, kabilang na ang ating mga pagkain mula sa dagat. Inaasahan pang lalala ang mga pinsalang ito pagdating ng 2050. Lalo't inaasahan ding tataas sa 9 billion ang ating populasyon. Idineklara ng UN ang pagdaraos ng selebrasyong ito bilang suporta sa pagtugon sa bumababang estado ng ocean health. Tinitipon nito ang iba't ibang stakeholders sa pagbubuo ng isang framework. Gagabayan ng framework na ito ang mga bansa pagdating sa paggamit ng ocean science upang mapabuti ang estado ng ating mga karagatan. At yan ang ating events in focus this week. Magsama-sama tayong muli next Saturday. Ako si Imari para sa Agri-History dito sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS.
Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Kayo'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. At ngayong umaga nga po, makasama natin ang batang-batang ating receiving officer para po sa FOI, no po, si Cristel Joyce Merle, Information Officer po mula sa aming tanggapan, DA-AFI. Then of course, as I mentioned, receiving officer po for DA-FOI para po sa ating serbisyong hatid ng ating mga FOI receiving officer. Welcome sa Maunlad na Pilipino, Tel. Okay, magandang umaga sa iyo, Ella, at magandang umaga sa ating mga sa ating mga tagapakinig. Actually, Yes. nakakamiss tong event na to kasi mga siguro 3 years ago, isa ako sa mga nag-substitute para sa Maunlad na programa. Pero sige, tell us about that before tayo pumunta sa topic natin for this morning. Kamusta yung experience? Nakakamiss nga na bumalik ako dito. So, sa mga nakakatanda pa ng boses ko, hello po sa inyong lahat. Ayan, once again everyone, si Cristel po, ating kasama po. Okay, so sige, ano nga ba yung FOI? Kasi in-abbreviate ko lang siya, so enlighten natin yung mga listeners natin. Ano ba yan? Anong kahalagahan niya na under or merong presence sa Department of Agriculture? So, yung FOI or simply Freedom of Information, ito ay isang batas, ay isang EO, pinapabisa sa EO bilang 2 na pinirmahan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte noong July 23, 2016. So, actually, wala pang batas na nag-aano sa FOI. Bill pa lang siya. Pero may EO na nagpapatupad para lahat ng mga national government agencies, kasama yung mga SUCs, yung mga local water district, at pati yung mga GOCC natin, ay magbigay ng information para dun sa mga hinihinging dokumento ng ating mga kliyente. Okay. So, of course, when we say kliyente natin, majority, sino ba yung mga nakaka-access right now for FOI ng DA?
So, yung FOI naman sa DA, actually lahat open to eh. Yung mga researcher natin, yung mga magsasaka, ordinaryong magsasaka, kahit sino pwedeng mag-request dito sa FOI. Kung may hinihingi silang dokumento na kailangan sa gobyerno. Ayan. So I guess ito ay, of course, when our clientele, itong mga nabanggit mo, gusto nila ng information from our department sa kagawaran ng pagsasaka or kagawaran ng agrikultura, kalakip nito yung ease of access, di ba? So, paano ba yan? Ano bang sistema niyan? Is it online? Email ba yan? Anong klase sila? Ano yung, kumbaga, starting point nila when they want to access yung nasabi nating information? Dito kasi sa FOI, dalawa yung process na pwedeng puntahan ng ating mga magtatanong. Either standard or e-FOI portal. Yung standard, pupunta sila sa ating mga agencies or ito nga palang FOI, open to sa lahat ng agency, hindi lang to the Department of Agriculture, lahat ng agency na under ng gobyerno. So, pupunta lang sila sa, pwedeng sa mga regions, dito sa Central, pupunta lang nila yung sa AFID para mag-request, pipirma lang sila ng isang FOI na request, ipapasa nila sa receiving officer, tapos itong receiving officer na yung magpa-facilitate ng kanilang request. So, pwede din nilang mas madali, dahil since ngayon pandemic, pwede rin sa e-FOI portal. So, sa e-FOI portal, parang ganun din yung proseso. May sasagutan din silang form or request para dun sa hinihingi nilang dokumento. Pero, online na siya. Online na rin yung pagbibigay ng sagot. Ayun. So, usually, dito sa ating request or information nga na pinoprovide natin under the Department of Agriculture, ano yung mga klase na hinihingi nila, yung mga usual na lumalapag dun sa system natin or even yung mga walk-ins natin? Ang maganda naman dito sa Department of Agriculture, wala naman kasi tayong inaano na kumbaga na dokumento na yung nililimit sa ating mga nagtatanong. Pero madalas, dito sa Department of Agriculture, madalas tinatanong ng mga researcher is yung statistics, nung ilan ba yung palay na na-production natin noong 2010 to 2018, mga ganong katanungan. Tapos yung mga documentos, ano yung pwedeng requirement para sa pagkuha ng ganitong produkto? Or ano yung mga requirements na kakailanganin para mag-apply ng FMR? Mga ganong mga sample na tanong. So definitely under the DA-AFID, yung information division ng DA Central Office, doon nagpo-fall. So sa office natin yun kinikater. So of course yung mga FMR concerns, yung mga specific ganito mga technical concerns, hindi natin kumbaga cargo. So ano yung parang when they access the information, anong kinapupuntahan nun? We receive that, then ano yung mga next steps? Dito nga sa AFID, tayo yung receiving officer lang. So, ipapaliwanag ko rin na yung FOI, may mga 3 tao na nagpapatakbo nito. Una, yung receiving officer. Pangalawa, yung decision maker. Sila yung magde-decide anong ahensya pupunta tong mga katanungan na to. Or dapat ba nating sagutin tong tanong na to? Or hindi. Yung receiving officer, siya lang yung magre-receive ng mga request na mapupunta dun sa e-FOI portal or through standard procedure. Tapos, ayun, yung after nitong process na to, i-assess natin, anong ahensya ba dapat siya pumunta. Or kung meron naman tayong mga documents or information na nakalagay online, yun yung binibigay natin. Alright. So, kung ano yung first-hand na available, of course, yun yung natin. How about pagdating sa complexity? Parang ito, napoprovide natin once up yung natin, yung data natin or information, madali nating ibigay or i-cascade dun sa nagre-request. Pero how about yung meron ba tayong mga natatanggap na complex request? Yes, may mga complex request din. Like, kung for example, yung mga Data Privacy Act. Yes. So yung mga documents na kailangan na may mga ganung batas na nakapaloob, hindi natin muna binibigay or tinatanong muna natin sa mga legal services natin. Kung kaya namang ibigay, pinipilit naman natin ibigay. Pero kung may mga nakasaklaw na mga ibang batas, yun, inaano pa natin, medyo tumatagal. Yes. Tapos may mga SALN din. Pero yung SALN naman kasi, under sa FOI, dapat ibinibigay din siya. Lalo kung government
government official. Kasi Yes. dito rin sa FOI, maganda dito, ginagawa niyang transparent at saka accountable yung gobyerno. So, hindi nakakahiyang magtanong. Oo. Parang Oo. it's the bare minimum. Oo. Parang kumbaga pag may hiningi ka, as long as it is a public access document, ibibigay natin. Yun ang magandang public access document. Ito yung sa FOI mismo. Yes, all right. So ayun, 'di ba we mentioned earlier na-implement, tama ba, CEO ni FOI 2016. So, since then, nandun na tayo sa scene na yon si DA. How many na yung mga, according to our data, yung na-cater natin since then? So, yung nagsimula yung DA ng 2016, yung nag-lodge tayo dun sa AFY portal, 2017 na. Okay. Tapos, yung 2017, actually, mga na-receive natin nun, siguro mga less than 100 pa, less than 150, ganyan. Pero nung nag-2018 na, hanggang ngayong kasalukuyan, pataas na siya ng pataas. Umaabot na siya ng 500 requests. Oh, Online. grabe, no? So, did we need na, parang ma-publicize na, hello, may FOI kami, you can, parang send us an email or for an inquiry, or parang natural na lang, organic siyang nag-grow? Parang natural na rin na organic na grow. Kasi yung iba na nandun sa EFI portal natin, nakakatuwa, yung iba dun, sila din yung nag-request before eh. Tapos Mga recurring, parang ganun. Tapos yung FOI PMO kasi, yung Project Management Office, nagsasagawa din sila ng iba't ibang mga iba't ibang trainings or dun sa mga dati nag-aano sila dun sa mga schools. So kaya talaga na-publicize din yung paggamit dun sa EFI portal. Yes. At ayun nga, sa ating concern, di ba, natin, kumbaga enlighten natin yung mga potential users pa natin. Kapag nag-request ako, let's say, easy to complex, ganyan, usually, how many days ako dapat nag-itay? Kasi, why I'm asking, kasi di ba usually yung mga tao, regardless of agency or regardless of concern, medyo mainipin yan. Lalo in a world of parang now na, even sa shopping natin, sa lahat. Pero sa atin, ano ba yan, of course, yun yung siguro priority natin na hindi sila yung quote-unquote may inip. Yung ganun. Oo. Dito sa FOI kasi, for easy concerns, ito, nagtitake lang siya dapat ng 5 to 7 days. Pero yung mga complex concern, doon na umaabot yung 10 to 15 days or even more. Pero, meron naman din kasi, ito nga yung sinasabi ko nga, diba, yung FOI, wala pa siyang batas. Pero, meron na tayong ARTA. Yes. Doon sa anti-red tape, sinasabi doon 3 to 5 days. So, pero dito sa FOI, 5 to 7 days. May palugit pa siya. Pero, pag kung kayang-kaya namang ibigay, minsan nga kahit kalahating araw, binibigay na natin yung yes. Ganun yung kabilis. request niya. Kasi, yun nga, kung yung mga dokumento naman, nasa inyo na, ibigay mo na. Ayun. So everyone, we encourage you po, no? Meron po tayong ganitong klaseng service for all, across all agencies, na pwede kayong lumapit, na hindi kayo mahihiya, na yun nga, kung may inquiries kayo, na makatutulong sa research ninyo, or just to satisfy yung information na gusto ninyong makuha for sake of transparency nga po ng ating mga government offices. Meron tayo niyan. And of course, for Department of Agriculture, meron tayong nakuhang award. Balita ko, meron tayong pinuntahan na last year na and even sa years before, if I'm not mistaken, meron na rin tayong mga recognitions. Siyempre, ang tagal na nun, no? Since 2017 na nag-lodge tayo sa portal. Kwentuhan mo naman kami. Ano ba yung mga na natin dyan? So, ito nga, noong November 25, sa Radisson Blu Hotel, 2 award lang po, not just 1, pero 2 po yung na-receive ng Department of Agriculture. Uwi na po ako. Okay. So, yung una is yung na special citation from the FOI PMO na top requesting agency.
top requesting agency na naglalodge tayo ng 250 to 499 requests sa EFI portal, 90% closed transaction. Wow. Diba? At yung second award natin, ito yung first time award natin. At first award ko lang din sa buong buhay ko. Ito po yung one of the best FOI receiving officer. So, thank you po. Oh my God, congratulations. Masaya-masaya kami, of course, na nararamdaman naman siguro yung outpouring support na ating mga kasamahan din sa Department of Agriculture, especially sa DA AFID. And ayun nga, syempre hindi nagtatapos sa mga awards yun. Of course, alam natin yan. Parang it's just part nung mga nagiging offshoot na lang to eh. Syempre, ang premium natin or yung priority natin is yung yung continuous na service natin when it comes sa ating mga pag-receive sa FOI. And in the years to come, kaya nga siguro na-inspire tayo to do this segment or this interview kasi nga, we would like to encourage din everybody nga na meron tayong ganito na magki-cater kung meron tayong concerns na kaya naman naming i-handle. And I believe parang kung hindi naman under ng agency natin, we can also communicate that kapag sa ibang agency. Dati kasi denial lang ang ginagawa. Pero ngayon, meron na tayo dun sa AOY portal na defer. Yes. Kumbaga, no wrong door policy na. So, kung hindi man yun yung tamang agency kung saan ka nag-request, kami na yung magpapasa dun sa agency na feeling namin yun yung tamang agency na magbibigay sa'yo ng dokumento. Bilang one of the best receiving officers, how do you find yung system? Is it parang kunwari bago yung client? Is it accessible? Is it parang user-friendly? Para sa akin kasi napaka-user-friendly nung EFI portal eh. Kasi doon, yung as a receiving officer, ang dali din sumagot kasi may nakalagay na doon, accept, deny, refer. Parang buttons. Tas yung refer, nakalagay na doon, anong agency yung saan mo siya dapat ibigay. Tapos meron na ring template. Sa mga, naman natin, sa mga nagre-request, madali din siya eh. Kasi yung pag-request niya, nandun na kung ano yung mismong hinihingi mo, kung anong date yung cover na dapat para sa request mo, specific na. Ayan. So, for this episode, siguro, abangan ulit natin si Cristel kung meron tayong mga updates regarding FOI, especially when it comes to your concerns na nagpo-fall under sa Department of Agriculture. Any message you want to leave our audience for this morning? Gusto ko lang sabihin din sa mga audience natin na wag po kayong mahiya magtanong sa ating gobyerno, sa kahit anong government agency. Meron pong FOI na nagsasabi sa atin para maging accountable, transparent ang department. At saka, din po to, isang magandang paraan para sa ating mga decision maker para malaman kung ano ba yung pagkukulang natin sa ating ahensya, kung ano ba dapat yung mga dokumento na hinihingi ng ating mga ng ating mga audience, ng ating mga researcher, para malaman din natin, ito pala dapat yung mga inilalagay natin sa internet, ito pala dapat yung mga mas binibigay natin sa ating mga magsasaka. Kasi ito yung mga katanungan na gusto nilang malaman. Tsaka ito, ang gusto ko rin sa FOI, sinasabi nito na na yung sa pagtatanong, hindi ka naman magtatanong kung hindi mo alam. So, dito, kaya tayo nagtatanong kasi hindi natin alam. So, dito, definitely. Oo, dapat gusto nating malaman. tulungan yung mga malaman. Oo. Ayan. At ayun nga po, welcome na welcome po yun yung gusto nating iwang atmosphere sa ating mga audiences. Ayun po, at the start of our year, handang-handa po tayo ulit maglingkod. Parang hindi naman yan natatapos, no? Pero this is a special episode din kasi nga una siya for our running year for Maunlad na Pilipino. So once again, isa po sa ating mga nagkamit ng pagkilala bilang isa sa mga best receiving officers ng FOI. Nakasama po natin si Binibining Cristel Joyce Merle sa DA AFID po na aming pinagmamalaking makasama for this morning. Thank you once again, Tel. Sana hindi ito yung last. Mabuhay ka. Yan. Congrats once again. Muli, yan po ang ating information officer mula sa aming tanggapan ni Ka John and Imari, ang DA AFID, and also the DA receiving officer for FOI.
Ayan po, Miss Cristel Joyce Merle. And of course, para po sa mga clients natin, sa mga various concerns po natin, kapag lumalapit po tayo sa tanggapan ng kagawaran ng pagsasaka, ay meron po tayong mga dedicated na mga DA committees dyan. Kagaya po sa opisina po ng Undersecretary for Special Concerns kay Yusek Waldo Carpio, meron po silang tinatawag na DA Anti-Corruption Committee. Meron din po kay Undersecretary for Administration and Finance kay Yusek Gorgonio. Yusek Roldan Gorgonio ay meron po tayong Ease of Doing Business, Transparent Procurement, and Digital Agriculture. So, ayun po, along po doon sa mga committees na ito, ang nag-oversee po sa ating mga katulad ng sa FOI po na ating naibahagi earlier. At mula sa FOI na usapan, narito po muna ang ating Farmtastic Pinoys. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Nagbabalik ako, si Imari, hatid ang kwento ng isang kahanga-hangang Farmtastic Pinoy. Siya ang tinaguriang national winner sa katatapos na 2021 DA Search for Outstanding Rural Women. Siya rin ang pinakabatang nominee sa naturang parangal para sa taong ito. Pakinggan natin ang kwento ng pagbangon at pag-asa ni Cristina Lato Torreda. Tubong San Andres, Catanduanes, si Cristina Lato Torreda, na mas kilala sa palayaw niyang Tin. Ipinanganak siya noong December 10, 1992 at pampito sa 11 magkakapatid. Magsasaka rin ang kanyang mga magulang na binuhay ang kanilang malaking pamilya sa pagtatanim, panghuhuli ng hipon, alimango at alimasag at paggawa ng nipa shingles. Nakapagtapos siya ng kursong Hotel and Restaurant Services sa isang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Accredited Institute noong 2013. Agad siyang namasukan bilang food attendant, hotel staff at service crew sa ilang establishment sa Maynila, Baguio City at Puerto Galera. Bagaman buwanan ang pagpapadala ni Tin ng pera sa kanyang pamilya, naramdaman niyang hindi sapat ang kanyang kinikita. Kaya naman nagdesisyon siyang bumalik sa Catanduanes noong 2018. Nagsimula siya sa pagbili at pag-aalaga ng 10 strawberry runners mula Baguio at Cebu. Nagtanim na rin siya ng mga sitaw, talong, pipino, upo, herbs at spices at marami pang iba para sa kanilang personal consumption. Napalibutan na rin ng mga puno ng niyog at mga alagang manok, baboy at kuneho ang farm. Sa sumunod na taon ay lumago ang kanyang agribusiness. Naimpluwensyahan din niya ang ilan sa kanyang customers na magtanim din at pagkakitaan ang strawberries. Pumatok sa basa ang Cristina Strawberry Farm. Sa tulong ng social media ay lumawak pa ang reach ng kanyang agribusiness. At para kay Tin, kailangan niyang mag-imbak pa ng mas maraming kaalaman. Dumalo siya sa trainings ng Department of Agriculture o DA, Agricultural Training Institute o ATI at TESDA. Naging farm tourist site na rin ang Cristina Strawberry Farm na talaga namang dinarayo ng mga turista sa loob at labas ng kanilang probinsya. Unti-unting nabuo ang pagiging environment conscious ni Tin bilang isang agripreneur. Bukod sa pagiging organic farmer, pinapractice niya rin ang farm diversification, contour farming, proper waste disposal at recycling. At bilang madalas ngang tamaan ng bagyo ang Catanduanes, nag-invest din si Tin sa typhoon-resilient farm facilities. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana dahil winasak ng sunod-sunod na bagyong Quinta, Rolly at Ulysses ang farm ni Tin noong 2020. Bagaman nagkaroon ng pag-aalinlangan si Tin kung itutuloy pa niya ang kanyang agribusiness, nagdesisyon din siyang magpatuloy. Nagsilbi ring hamon at oportunidad ang COVID-19 pandemic para kay Tin. Ipinagpapasalamat niyang hindi gaanong naapektuhan ang kanyang farm dahil marami pa ring bumibisita roon.
Sinisiguro naman ni Tin na nasusunod ang minimum health protocol sa kanyang farm. Tuloy-tuloy ang mga biyayang natatanggap ni Tin sa tulong na rin ng Cristina Strawberry Farm. Kahit na under rehabilitation ang kanyang farm, kumita pa siya ng mahigit 300,000 pesos ngayong taon mula sa pagbebenta ng fresh produce at farm tourism activities. Nakapagbigay na rin ng trabaho ang farm sa 10 out-of-school youth at rural women. Nagsisilbi rin ang kanyang farm bilang learning site para sa mga kabataan, rural women at estudyanteng interesadong matuto sa mga pamamaraan ng pagsasaka. Nananatili ring aktibo si Tin bilang church member at farmer leader. Yan si Cristina Lato Torreda, Certified Farmtastic Pinoy. Patuloy nating kilalanin ang mga Farmtastic Pinoy dito lamang sa Maunlad na Pilipino. Abangan muli yan next Saturday. At magkatuwang po ang Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division at ang DA Strategic Communications Group sa mga agri-information na inyo pong pwedeng mabrowse sa www.da.gov.ph. Ganyan din po yung Facebook page natin. Again and again po yung ating facebook.com/DA Central Philippines. Pati po yung kay SecDar, ang facebook.com/Secretary William Dar. At for real-time updates, meron din po siyang Twitter account. Yan po ang @ManongWillie. At of course, kung meron po kayong time, manood ng mga agriculture content na videos. Yan po, karamihan sa mga content nilalagay din natin sa DA Ani at Kita channel sa YouTube. At para po sa mga past and recent audio episodes ng MNP, pwede nyo po yung balikan sa playlist nito sa 702 DZAS FB page. And para naman po sa mga suggestions and topic requests para matanggap po namin yan, magpadala lamang po kayo ng pribadong mensahe sa fan page ng ating radio program na Maunlad na Pilipino. So yan po yung facebook.com/Maunlad na Pilipino. At syempre, nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na katuwang namin in this week's episode. Happy New Year din po sa inyo! At para sa pagkaing kaisipan, mula sa aklat ni Juan Kabanata 8, talata 12, Revised Magandang Balita, Biblia. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At magbabalik po kami muli for a brand new year. Sa susunod na Sabado, samahan niyo po kaming muli 5 to 6 in the morning. At mula po sa Department of Agriculture, kasama po si Ka John Enriquez, ako po si LR Siaga, at inyo pong napakinggan ang New Year's Day edition ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsama at pagdamay sa amin ngayong umaga, bagaman pong karamihan sa atin ay nagpapahinga pa mula sa mga gatherings natin from last night. At thank you po for supporting our farmers and fishers. Amin pong kagalakan na muli magkaroon ng oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran. Alay po namin ang lapag ng programang ito sa inyo, Panginoon. Hanggang sa muli po, enjoy the rest of the weekend at Happy New Year! May isasaing, may ihahain sa lahat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Sambayanan, 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 Sambayanan.